Hello guys, welcome back to our channel. This is Art This is Les, and with the parents. And we are going to Ban! Hindi po kompleto ang pamamasyal nila mama at papa sa Canada kung hindi po bibisita ng Banff. And today is day 1 ng aming adventure. So nag-travel po kami from Red Deer and papunta po kami sa Canmore. But before that, we have to stop over sa Crescent Falls, Abraham Lake at sa Waterfowl Lake. And inabutan na po kami ng tanghali kaya lunchtime na. Nandito na kami sa Nordegg, Alberta kung saan matatagpuan ang Crescent Falls. Buti na lang may mga upuan at benches dito sa parking area para makain namin ang baon namin. Mula sa parking area, meron pong 800 meters na pababang hiking trail papunta sa Bighorn River na kumukonekta sa Crescent Falls. Kung may kasama kayong mga seniors katulad namin at hindi nyo na kaya maglakad o pumunta sa mga hiking trails, wag po kayo mag-alala, meron naman po mga drop-off points na malapit sa Crescent Falls. Ayun na yung falls, ang sarap pakinggan ng pagbagsak ng tubig. Ang Crescent Falls ay may taas na 27 meters at kapansin-pansin ang magandang hugis ng cliff kaya siya tinawag na Crescent Falls. Meron nga palang mga viewing platforms na tinayo sa harap ng falls. Tara, puntahan natin. Hindi na namin binaba lahat ng stairs para hindi mapagod sila mama at papa, kaya dito na lang po kami nagpicture. Isa pang nakakatuwang katangian ng falls na ito ay tinatawag siyang dual falls kasi 2 beses bumabaksak yung tubig. Ang ganda niya, di ba? After the short visit, balik na naman kami sa biyahe at nadaanan namin ang napakagandang Abraham Lake. Nakailang balik na tayo dito, babe, pero grabe, amaze pa rin ako. Grabe, nakakamangha talaga ang turquoise-colored water ng Abraham Lake. Kaya sikat siyang camping ground at pasyalan all year round. Mag-stop over lang kami para makapag-picture-picture. A few moments later. Pagkapasok namin sa Banff area, nag-stop over pa kami sa isang lake. Ito yung Waterfowl Lake. After that, gusto na magpahinga nila mama at papa. Kaya we decided na dumiretso na sa aming hotel sa Canmore. One eternity later. Finally, nakarating na kami sa Canmore. Ang ganda ng Canmore guys, para siyang small version ng Banff. Aside from that, it's only 20 minutes away from Banff downtown. Ito nga pala yung Drake Inn. Dito kami mag-i-stay for 3 nights. Napili namin ang Drake Inn kasi budget friendly siya. Medyo may kalumaan siya kaya wala po siyang elevator. Pero napakaganda po ng kanyang location. Nasa gitna po siya ng town kaya malapit siya sa mga shops, restaurants, trails, and local attractions. Simple lang ang room namin. Meron lang siyang 2 kama for 2 couples. Pero ang gustong-gusto namin dito ay yung balcony. From our balcony, meron po kaming napakagandang view ng Policeman's Creek and the Canadian Rockies. Yan yung view namin guys sa Drake Inn. Ano masasabi niyo mama? Ganda, nakakatuwa, tignan. Nakaka-relax. Tapos sa inyong mga mountain. Ang ganda pala dito guys sa Canmore. Para siyang maliit na Banff downtown. Nalobat na si mama at papa. So we decided to take rest and call it a day. See you tomorrow. Hello babe. Hi, good morning. Morning. Today is Banff Day and pupunta kami guys sa Sulphur Mountain and imimit namin yung mga aunties and titos from US. Pagkapasok namin, unang ginawa namin ay magpa-picture sa iconic Banff sign. Minsan napakahaba po ng pila dito. Alam nyo ba ang signage na ito ay nagkakahalaga ng $350,000
or parang 14 million pesos lang naman. Ayan, nakarating na kami sa paanan ng Sulphur Mountain at kailangan namin sumakay sa Banff Gondola para makapanik sa tuktok. Dito po namin hihintayin ang aking mga titos and titas from the USA. Nakabook na po kami ng tickets online, kaya all we have to do is wait for them. Pwede na? Hi. We're very happy to see them here in Canada and medyo matagal na nung huli ko silang nakita. Ayan, sasakay na po kami ng gondola. Nagkahiwalay-hiwalay kami kasi 4 na tao lang ang kasya sa isang gondola. See ya. It's our turn. Mukhang excited sila mama at papa. It's my second time sa pagsakay ng Banff Gondola. Pero honestly guys, medyo natatakot pa rin ako. Madali kasi akong malula, kaya takot ako sa matataas. Buti na lang matapang sila mama at mukhang nag-enjoy talaga sila. Hindi ko sila masisisi kasi napakaganda po ng view sa taas. The duration of the ride is around 8 minutes at papanik po siya sa taas na 2,281 meters hanggang sa marating po niya yung summit. Fortunately, ang Banff Gondola ay bukas all year round. Kaya pwede kayong pumanik ng Sulphur Mountain kahit winter. Amaze na amaze sila mama at papa samantalang ako takot na takot. Kapag narating nyo na po yung summit, marami po kayo makikitang mga facilities and attractions, including yung mga gift shops, observation decks, educational exhibits, and mga restaurants. Ang main attraction talaga ng summit ay ang 360 degrees panoramic views ng Canadian Rockies katulad ng Sulphur Mountain, Cascade Mountain, Mount Rundle, and yung surrounding Bow Valley. Napakaganda talaga ng tanawin dito sa taas guys. Bawat lingon mo ay para kang tumitingin sa mga postcards at wallpapers. Kaya dito sa taas, we took this opportunity para makapag-relax, makapagkwentuhan, at syempre makapag-picture-picture. I think we're ready na for the main challenge. Ang main challenge nga pala ay papanik po kami sa Sanson Peak o yung pinakataas po ng Sulphur Mountain. The distance is around 500 meters and medyo madali naman siyang lakarin kasi meron po siyang mga boardwalks. And meron din pong mga benches and chairs. Kung napapagod kayo, pwede po kayong magpahinga. And hindi po boring yung lakad kasi marami pong magagandang views. And from time to time, tumitigil po kami para makapahinga, makapag-picture, and syempre para makipagkwentuhan. One eternity later. And malalaman nyo na malapit na kayo sa tuktok kapag nakita nyo na itong maliit na bahay na mayroong antena sa tuktok. Sa wakas, narating na namin yung tuktok and proud po ako kila mama at papa dahil nakayanan po nilang lakarin ang tuktok ng Sulphur Mountain. After that, bumalik po kami sa Summit Center at nagtingin-tingin po ng mga souvenirs at mga items na pwedeng mabili. Tanghali na kaya kailangan namin bumaba sa Sulphur Mountain and no choice po kundi sasakay na naman po kami ng gondola. Naku po, kinakabahan na naman ako. Buti na lang excited sila mama at kitang-kita naman sa kanila na tuwan-tuwa sila sa gondola. So fast and furious! Mas maganda yung pababa pala. Bakit maganda?
Atapang nga tao. Atapang. Ano? Ang ganda naman dito. Grabe. Wag na wag niyong kakalimutan pumasyal dito sa Sulphur Mountain at sumakay ng gondola kapag pumasyal kayo ng Banff. It's truly unique and I'm sure hindi niyo siya makakalimutan. Ayan, we're almost down and medyo nagugutom na kami. Kaya we decided na maghanap po ng makakainan sa Banff downtown. After a 10-minute ride, nakarating po kami sa Cascade Shops para po siyang maliit na mall na may mga tindahan at may mga kainan. And finally, kakain na po kami ng lunch dito sa The Old Spaghetti Factory. That's all for day 2 ng aming Banff adventure. On our day 3 ay mamamasyal naman po kami sa mga Great Lakes ng Banff. Ito yung Lake Louise at Lake Moraine. We decided na sumakay po sa public transit. The first reason is hindi po pinapayagan na pumasok ang mga private cars sa Lake Moraine. And the second reason is para hindi na po kami mapagod magbiyahe kasi medyo malayo po yung Lake Louise and minsan mahirap po maghanap ng parking. We decided na una naming papasyalan ang Lake Moraine kasi medyo mahirap po mamasyal doon kapag maraming tao. But we have to take another bus. Medyo challenging ang road papunta sa Moraine Lake. Medyo pataas siya at pa-zigzag. We advise na you plan your trip accordingly kasi hindi buong taon bukas ang Moraine Lake. Nagsasara po siya pag malapit na mag-winter dahil po sa condition ng mga roads. Nandito na kami at ang dami ng tao. Napakaganda po ng lake. Kaya ito ay isang favorite photoshoot spot dito sa Canada. Pero nagulat kami dito sa couple na nagpo-photoshoot sa taas. Naka-wedding gown pa siya oh. Grabe, buwis buhay. Just to get the perfect shot. Tara, lumapit tayo sa lake. Grabe, napakaganda ng kulay ng lake. Pero kung gusto nyo pong makita ng buong buo ang kagandahan ng Moraine Lake, kailangan nyo pong mag-short hike. Kaya. Ang tawag po dito ay ang Rockpile Trail at aabutin lang po kayo ng mga 10 to 15 minutes na lakad hanggang sa makarating po kayo sa tuktok. Maayos naman ang mga lakaran at meron pong mga hagdanan kaya hindi po kayo mahihirapan. Medyo mabilis mapagod sila mama kaya we decided na magpahinga muna. You need a break? Okay, break. You sit down there if you need a break. A few moments later. After the short break, tuloy na po kami sa aming hike. Malapit na po kami sa tuktok. Ang tawag nga pala nila dito ay ang $20 view kasi makikita ang view na ito sa likod ng $20 bill noong 1969 to 1979. After taking some epic photos, punta na po kami sa Lake Louise. Kapansin-pansin na dumadami na yung tao. Buti na lang, inuna namin ang Moraine Lake. Dito nga pala sa Lake Louise, wala pong kainan. Kaya plan your trip accordingly. Pero kung trip nyo naman ay kape or mga light snacks, you can try the Guide's Pantry sa loob ng Fairmont Chateau Lake Louise Hotel. It is a 24-hour grab-and-go cafe. Kahit sino pwedeng pumasok at bumili dito ng pagkain. Pero ang dine-in seating para lang sa mga hotel guests. We bought some coffee, some drinks, and sandwiches para pang merienda kasi medyo nagugutom na kami. After the short snack, nagpunta na po kami sa tabi ng Lake Louise.
Sikat ang Lake Louise sa buong mundo dahil sa kanyang napakagandang turquoise colored water. Kaya sikat na sikat siyang picturan at gawing wallpaper. Sino bang hindi mamamangha sa poster perfect view ng lake na ito? And we're very happy at nagkasama-sama kami sa ganitong napakagandang lugar. Truly a memorable get together. Samantalahin muna namin ang ganda ng paligid sa Fairmont Chateau at makapag-picture-picture, tambay at kwentuhan. Our adventure is almost over and we thank first and foremost si God for all the blessings. Thank you po kina Tita Francis, Tita Remy, Uncle Chris and Uncle Kaloy for visiting us in Canada and spending a wonderful time with us. And syempre, thank you po sa lahat ng nanonood. Hanggang sa muli po, goodbye and God bless.